May nagbato ng bottled water, sumisigaw at napapamura ito at sinasabi nito na sila ang pinakamahusay sa mundo, at sila ang USA, at hindi nila nakuha ang first place, at sila ay natalo. Ito pala si Zibel, galit na galit at sinasabi nito na si Grid ang baliw na bastos na yan. Siya ang taong hindi niya ma-explain at ang kanyang swerte. At napapatanong ito kung paano niya nalampasan ang kanyang kahinaan sa loob lamang ng 1 taon. Imposible ang gayong paglago, baka hanggang ngayon hindi pa niya sinusubukan. Siya siguro ay isang henyo, mukhang tanga naman ang mukha ni Lowell at sinasabi nito na walang paraan. Nagdedelusyon lang siya, sa isip-isip ni Zibel na si Panmir ay ang core ng blacksmith ng Giant Guild, kaya hindi niya siya masisisi sa pag-provoke niya kay Greed. Sarili niya lang ang masisisi niya. Tinatanong ni Zibel sa kanila kung mayroon bang anumang paraan upang manalo sila ng gintong medalya sa carriage transportation. Sinasabi ni Lowell na upang makontrol ang mataas na ranggo ng mga NPC, kailangan ng isang retorika at charm. Kaya naman mahihirapan si Mr. Zepar na manalo kahit silver medal. Malamang manalo ang mga bansa na may mga orator o merchant. At kahit si Mr. Skull ay sasali sa PvP, sinasabi ni Zibel na wala siyang magagawa laban kay Grid at Kraugle. Sa isip-isip ni Zibel, na hindi niya akalain na matatalo sila sa first place dahil sa isang gold medal. Kakainin sila ng buhay ng media, tumalikod na si Kalbo at sinasabi nito na hindi pa rin lumalabas yung PvP bracket. Ngunit ang isang tiyak na kapitan ay nagsasabi na tayo ay tiyak na mapapahamak. Aalis na lang siya dito, pinipigilan naman ito ni Zibel, at humihingi ito ng paumanhin kay Skull. At sinasabi nito na natataranta lang siya, halatang nagtitiwala siya sa kanila, at meron pa sana sasabihin si Zibel, kaso mabilis nagsarado ang pintuan. Sa isip-isip ni Lowell na tinatamaan siya ng lahat, sinasabi ng host ng event na dahil ang USA ay nahuli sa karera, ang overall sa unang pwesto ay malalaman sa PvP event. Pagkatapos ng pet marathon, 3 araw na pahinga ang ibinigay. Sa papel, ito ay ginagawa upang matulungan ang mga manlalaro na re-equip ang kanilang mga sarili, ngunit sa katotohanan, ito ay upang bigyan ng panahon ang mga organizer na palakihin ang turismo ng bansa. Sinasabi ni Greed na malamang malaki ang kikitain ng mga organizers. Ipinadala sa kanya ng Haisung Group ang date kung kailan gagawin ang deposito, sisiguraduhin niyang mas marami ang makukuha niya sa dalawa. Ang natitira na lang ngayon ay ang PvP, dapat niya bang tingnan ang Braham status? May lumabas na notification na ang skill na assimilation, ay Magi gising si Bram at magiging kaisa mo, mababago ang iyong klase bilang Great Magician, makokontrol ni Bram ang katawan, skill duration, 3 minutes. Cooldown time left, 9 days, 13 hours, 7 minutes, 5 seconds. Sinasabi ni Greed na may 10 days pa, sa isip-isip ni Greed na dahil sa nakakagimbal na engkwentro kay Lantier, nadagdagan ng 80 araw ang cooldown nito, kung mabilis matatapos ang carriage transporting at PvP, hindi niya ito magagamit sa tournament. Kailangan niyang umasa na hindi niya makaharap si Kraugle sa mga unang round. Tinatanong ni Piaro sa kanila kung ano ang lalabas kung magtanim sila ng mga beans sa bukid. Napapamura at batid pa ng mga magsasaka na sinasabi niya sa kanila na dapat umani ng hanggang red beans upang maabot ang rurok ng pagsasaka. Ang pagkakaroon ng isang taong mapurol ay sapat na. At sinasabi pa nila na imposible yun sa una, kung tutuusin, walang paraan na maabot nila ang rurok. Napakunot ng mata si Greed at sinasabi nito na ang tao na yan. At sa isip-isip nito na ngunit ang kanilang mga muscle ay parang hindi mga magsasaka. Sila ay mga warrior, narinig niya na kinuha niya ang 800 magsasaka mula sa isang lugar, ngunit mukhang mas malakas sila kaysa sa mga elite na sundalo ng imperyo. Napabuntong hininga si Greed at napapatanong at sa isip-isip nito kung paano niya ginawang warrior ang mga magsasaka. Gaanon karami ang itinulak niya sa kanila, anong klaseng lalaking ito? Napansin naman ni Piaro ang kanyang lord at napapatanong ito kung ano ang nagdala sa kanila dito sa gitna ng gayong abalang oras. Sinasabi ni Greed na pumunta siya dito dahil may itatanong siya. Mas mahina ba siya kumpara kay Kraugle? Sinasabi ni Piaro na oo. Sinasabi ni Greed na direkta itong sumagot, at sa kabila ng kanyang edad, hindi ba siya marunong maging maalalahanin? Sa isip-isip ni Greed na tama nga naman, ito ang kanyang servant. Pumunta siya dito upang makakuha ng ilang pampatibay loob bago ang PvP, ngunit dapat na mas alam niya. Sa isip-isip ni Piaro na ang lakas ni Kraugle ay nagmumula sa kanyang kakayahang makakita ng ilang hakbang pasulong.
Gayunpaman, ang kanyang Panginoon, ay lumalaban gamit ang maraming iba't ibang kagamitan. Ngayon, naabot niya na ang antas na mahirap sukatin kahit siya. Tinatanong niya siya tungkol sa lakas, kaya sinabi niya lang sa kanya ang totoo, pero, sa tingin niya ay maaaring mag-iba ang resulta ng laro. Sinasabi ni Piaro na huwag silang magpahuli at mag-araro sa bukid. Sa Vampire Castle, maraming mga pagsabog at mga sumisigaw. Sinasabi ng system na tinalo mo ang isang low-rank vampire, at nakuha mo ang 4,900,000 at 1,000 experience. Tinalo mo ang isang low-rank vampire, at nakuha mo ang 6,900,000 at 54,300 experience. Iarod. Rating, Unique, isang growth type, experience, 85.98%. Sa isip-isip ni Grid na 0.01% lang ang experience, pagkatapos pumatay ng 25 mid-rank vampire. Hindi niya mapapalakas ang blade na ito sa oras para sa PvP. Ang paggamit ng Vampire City bilang hunting ground ay umabot na sa limitasyon nito. Wala siyang nakitang lugar na kasing ganda ng ika-50 isla ng Bayan. Gayunpaman, dahil narating niya na ang 50th island, hindi na siya makakabalik. Lumabas ang notification na nakagawa ka ng isang critical, nakagawa ka ng 79,900 pinsala sa target. Elphinstone Slings, option effect ay na-activate, 9,588 health mo na ang naabot mo. Sa isip-isip ni Grid na ang level grinding ay hindi lamang tungkol sa attack power o isang depensa, sa halip, kailangan ng isang tao na makapagtiis ng mahabang panahon na paulit-ulit na ginagawa ang parehong mga bagay. Kaya naman ang mga manlalaro ay laging may kasamang maraming potion. Lumalago lang ang Elphinstone Sling kung gagamitin niya ang absorbing skill na may cooldown time na 12 seconds, kaya medyo nakakadismaya ang level ang speed nito. Kapag pinagsama ang Doran's Ring, may dalawang healer siya. Hindi problema ang haba ng laban, ang kailangan niya ay isang mabisang hunting ground na makakatulong sa kanya na palakasin ang kanyang mga items. Sa huli, ang kailangan niya ay impormasyon. Balik tayo sa pag-uusap nila ni Lowell. Sinasabi ni Lowell na plano niya na magbuo ng isang special organization sa loob ng Riden. Dahil mayroon silang infrastruktura at dahil lumalakas na ang mga sundalo, ang susunod na bagay ay impormasyon. Iniisip niya ang paglakas ng mga assassin pati na rin ang paglikha ng Ministry of Foreign Affairs at isang Adventures Guild. Pagkatapos ay kukunin niya ang mga pakikipagsapalaran para sa mga layunin ng pangangalap ng impormasyon. Sinasabi ni Grid na hindi niya akalain na makakaisip din siya ng mga ganitong case. Nakakamangha talaga siya. Kung wala siya, sobrang mahihirapan siya. Nagtataka siya kung alam niya ang anumang magandang lugar ng pag-hunting. Tinatanong ni Grid si Lowell kung may alam siya na may magandang hunting grounds. Sinasabi ni Lowell na wala, sinasabi ni Grid na okay. Tulad ng inaasahan, mahirap bang makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon? Sinasabi ni Lowell na hindi niya akalain na tinanong na niya siya nung nasa preparation process pa sila. Siya ay tiyak na isang taong masayang paglingkuran. Pero, humihingi naman ng paumanhin si Lowell kay Grid. Dahil nakakuha siya kamakailan ng impormasyon tungkol sa isang mas mahusay na lugar ng pag-grindang kaysa sa Vampire City. Ngunit kung lumakas siya ng sobra ngayon, ito ay magiging mahirap. Hindi siya gagawa ng anumang hindi kinakailangang mga variable hanggat hindi nila kontrolado si Kraugle. Nakikiusap siya sa kanya na maghintay hanggang manalo siya sa PvP. Gaya ng inaasahan, ang panlilinlang sa Master ay isang bagay na mahirap gawin. Kung ano ang isang malupit at magandang paghihirap. Nang laki ang mga mata ng babae nang nakita niya si Lowell. Sinasabi ng author na ang mga babae ay naaakit sa mga lalaki na may haplos ng paggalaw. Riden, diskarte sa pagkuha ng NPC na babae. Sinasabi ng host ng event na ngayon, susuriin na nila ang mga kandidato na maaaring makatapos muna sa pangkalahatang ranggo. Una, pataas ang USA, sila ang may pinakamaraming medalya, ngunit ang pananaw ng mga natitirang laro ay mukhang mabangis. Gayunpaman, palagi silang nangunguna sa lahat ng mga kaganapan, kaya itinaguyod nila ang karangalan ng bansang nanalo noong nakaraang taon. Ngunit ang bansang higit na ikinagulat niya ay ang South Korea. Nanalo lang sila ng mga gintong medalya. Si Grid ay humagupit ng mga medalya ng may kahanga-hangang momentum, kaya hindi nila maiwasang magtaka kung muli niya silang sorpresahin sa pag-abot sa Grand Finals ng PvP. Kasunod ang Russia, ang bansang may overall number 1 player, Kraugle. Si Grid ay may kalamangan sa health, attack power, at depensa, ngunit ayon sa kanilang data, si Kraugle ang may upper hand sa lahat ng iba pang aspeto.
Mayroon siyang godlike skill na nagpapahintulot sa kanya na i-neutralize ang anumang pag-atake. At ayon sa 72% ng mga analyst at fans na tinanong nila, inaasahan nilang mananalo si Kraugle. Kailangang talunin ni Grid ang The Sky Above the Sky kung gusto niyang manalo. Sa isip-isip ni Jishuka na ibig sabihin, halos 8% lang ng mga tao ang nakakaalam na kaya ni Grid, kahit laban kay Kraugle. Although nanalo na siya kay Kraugle before, hindi optimal ang equipment ni Kraugle at pagod na siya. Hindi tulad ng araw na yun, kailangan niyang harapin ang pinakamalakas na tao habang nasa pinakamainam na estado siya. Gulatin niya ang mundo, darling, sinasabi ng host ng event na tulad ng inaasahan ng mga analyst, ang nanalo sa carriage transporting ay ang Spain. Sa panahong yun, ang pinakamalakas na manlalaro ay naghahanda sa kanilang sarili para sa panghuling showdown. Sa gitna ng pananabik ng mga miyembro ng Overgeared, tinututukan ni Grid na palakasin ang blade na si Iarot. Habang si Kraugle ay naghahanda ng mga diskarte patungkol sa kung paano haharapin si Grid. Parang nagkasundo ang lahat, nagkaroon ng maikling sandali ng katahimikan. Makalipas ang 3 araw, sa wakas, ito na ang pinakahihintay na finale ng international competition. Ang laban na magpapasya sa pinakamalakas na manlalaro. Welcome ang mga mandirigma na sasali sa PvP, tulad ng sa Castle Siege, magkakaroon ng fixed selection process. Lahat ng 64 na tao na sasali sa PvP, mangyaring umakyat sa stage. Biglang nakaramdam ng takot si Grid at napahawak ito sa kanyang tiyan at sa isip-isip nito na sana hindi niya makaharap si Kraugle sa first round. Kailangan niya lang lagpasan ang hirap at patuloy na mag-advance. Biglang dumating si Kraugle at tinatanong nito kay Grid kung bakit hindi siya sumali sa carriage transportation. Sa charm ng isang duke, nanalo siya sana ng gintong medalya. Hindi naman ito napansin agad ni Grid at napalingon at napabanggit na lang ito ng pangalang ni Kraugle. At sa isip-isip nito na ang tanging oras na maaari niyang isipin ay matalo sa laban sa taong ito. Siya ang pinakamalaking pader sa pagitan niya at ng gold medal. Ngunit sigurado siya na makukuha niya ang momentum na tutulong sa kanya na lumago pa. Nakangiting sinasabi ni Grid na hindi ba obvious, kung kasali sana siya dyan, hindi na niya siya makakaharap. Sa isip-isip ni Kraugle na ang saya ng pagiging goal niya at paghabol sa kanya. Nakalimutan niyang pwede siyang magsaya, para sa kanya, ang satisfy ay isang paraan lamang ng pagkamit ng kanyang layunin. Huli na ang lahat para bumalik siya sa pagiging bright child. Sorry kung hindi niya maramdaman yun, nakikita nating nanunood pala ang kanyang ina, at bigla ito napaluha sa hindi malamang dahilan. Sa isip-isip ni Kraugle na hindi siya magpapatalo ngayon, gagawin niya ang dapat para manalo. Nakita ng mga manunood si Kraugle at nagsisigawan sila ng Sky Above the Sky. Ang ibang mga manunood ay sinisigaw nila ang pangalang ni Grid. Sinasabi ng host ng event na ang unang magbubunot ng bola ay si Grid ng South Korea. Ipoproseso nila sa pababang pagkakasunod-sunod sa mga tuntunin ng pagraranggo. Si Grid ay nasa Group 32, siya ay nailagay sa huling grupo. Si Skull ng USA ay pumili ng pangkat 12, ang susunod ay ang 3rd place, ang Kraugle ng Russia. Anong grupo ang magiging grupo ng kamatayan? Nalagay na si Kraugle sa Group 1. Si Grid at Kraugle, ang mga winning candidate, ay magkakaharap sa finals. Ito ang pinakamahusay na pag-unlad na posible, parang lahat ay patuloy na nanunood hanggang sa huli. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na Yahoo, nakaligtas siya. Sulit ang pagiging makabayan at makakuha ng maraming gintong medalya hanggat maaari. Ito ang tinatawag na God Karma, sinasabi ng host ng event na ang isa pang winning candidate, na si Hao ng China, ay inilagay sa Group 32, katulad ni Grid. Sa Group 31, si Chris, na pumangatlo sa Unified Rankings, ay makakaharap ni Suran. Sandali lang, tila si Damian, isang taong ipinakita ng hindi kapani-pani walang lakas, ay inilagay sa pangkat 20. On top of that, nilagay din sa last group si Pan, Rigas, at Katz. Lahat ng winning candidate bukod kay Grid at Kraugle ay nandoon. Napaluhod at napahawak sa ulo si Grid at tinatanong nito kung bakit nila ito ginagawa sa kanya. Pupunta ba siya sa final sa balat ng kanyang mga ngipin? Sa isip-isip ni Grid nakalimutan na nila ito, ang pagiging malas ay ang kanyang passive skill. Gawin niya ang ano ang gusto niya, sa isip-isip ni Hao na hindi niya akalain na unang kinausap si Grid ng Sky Above the Sky na si Kraugle. Hindi niya mapapatawad ang sinumang nakakakuha ng atensyon niya maliban sa kanya.
Pagkatapos niyang durugin ang lalaking ito, sisiguraduhin niyang makikilala niya siya. Hintayin niya siya, sky above the sky, sinasabi ng host ng event na tapos na ang bracket. Huling laro ng second international competition ng PvP. Ang first match ay ang Kraugle ng Russia laban sa Tarma ng Greece. Simulan na ang mga laro, ang mga item at kasanayang ginamit sa laban ay IR reset, kaya gawin ang kanilang makakaya. Sa isip-isip ni Greed na hindi siya makakagamit ng assimilation. Isa pang bagay na nakakainis, sinasabi nila na ang landas ni Greed ay malupit, ngunit ang kay Kraugle ay parang isang bulaklak na landas. Natalo si Tarma laban kay Greed sa hit and target, so, I guess na si Skull lang ang kayang magbigay ng challenge sa kanya. Sa isip-isip ni Tarma na huwag niya siyang pansinin hanggat gusto nila. Bilang miyembro ng Dark Gamer Guild, ang Blood Carnival, parang fuel ang kritisismo. Si Kraugle ang target ng assassination, consider na natalo siya kay Greed, mababawasan niya siguro ang guard niya. Kahit rank first siya or whatever, sa huli, biktima lang siya. Lalamunin niya ang 10 milyon na yun at pagkatapos ay maghihiganti siya kay Greed. Sinasabi ng host ng event na ginamit ni Tarma ang Shadow Stealth. Ito ay isang stealth technique na nasa ibang level. Ito ay isang mahirap na diskarte upang harapin dahil hindi niya alam kung saan siya magpapakita. Tinusok ni Kraugle ang lupa, at ginamit nito ang Heaven and Earth Rupture. Naglabas ito ng mga pagyanig ng lupa, maririnig dito ang pagsigaw ni Tarma. Napapatanong at sa isip-isip ni Tarma kung gumawa ba siya ng isang lindol. Nagpaplanong ba siya iyon ang pagbaligtad ng lupa gamit ang sword key? Inaasahan niya na ito, nasa ibang level siya kumpara kay Zibble. Biglang lumabas si Tarma sa harap ni Kraugle at sinasabi ni Tarma na ngunit sa dagdag na pinsala ng PvP, basta makuha niya siya sa kanyang lason. Nagulat at napapatanong si Tarma at sa isip-isip nito na ano? Paano niya nalaman kung saan siya lalabas? Sinasabi ni Tarma na nagpapanggap ba siya na isang halimaw. Sinasabi ng host ng event na umaatake na ang mga shadow. Isa itong technique na hindi pa niya naipapakita. Nalilito si Kraugle, ginamit ni Kraugle ang super sensitive, mabilis tinamaan ang mga shadow ni Tarma at nag-logout na ito. Sinasabi ng host ng event na isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na pamamaraan na may rate ng pag-iwas at katumpakan malapit sa 100%, ang super sensitivity ay nagpapakita ng isang sobrang kapangyarihan ng transcend the human realm, parang babala ito sa mga manlalaro na makakaharap niya. Ito ang isang paraan para simulan ang panghuling kompetisyon.